Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gawain ng kaliwan ng Kaliban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pasalamatan ng Panginoon sa Kristo, ang Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo, at idalangin ang kayusan at pagkakaisa ng mundo at bansang Pilipinas. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Heso Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 17, talatang 20 hanggang 21. Ito po ang mensahe. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman maging isa sila sa akin, upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Patuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 14, 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Idalangin ninyo na pagpalain ang mga umuusig sa inyo. Ipanalangin pagpalain at huwag sumpain. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na ang inyong sarili na napakarunong. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 11. Ito po ang mensahe. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na nakapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Tuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talata 14, 17 hanggang 18. Ito po ang mensahe. Pinagkasundot niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawin niya ang alitan ng parang pader na naghihiwalay sa atin. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 20. Ito po ang mensahe. At sama-sama nating ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Kayo po pusong mawit at magpuri sa Panginoon at lagi magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Muli ay ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos at sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at banal na Espiritu Santo. Kaya hindi ng banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe nito mula sa tema na pasalamatan ng Panginoon Diyos at Kristo Jesus at idalangin ang kayusan at pagkakaisa ng mundo at bansang Pilipinas. Ngayon po ay naiibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang inihayag dito sa mabuting balita na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Huwag nating kaligtaan ang pasasalamat sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo, pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos sa pagpapaan ng kaloob niya sa atin mula sa Panginoon sa Kristo at lahat ng kaloob niya sa pamumuhay nito. Pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos at tayo ibinigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo
pinagpapala tayong patuloy sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Lang tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at binibigyan niya tayo ng lahat sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Maging mabuti ka o maging hindi ka nananampalataya o kahit na ikaw ay naging masama pa, ay ang pagpapala ng Diyos sa lahat ay sumasa atin at bilang pagpapala ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, ay idalangin natin ang kaayusan at ang pagkakaisa ng lahat. Upang sa gayon ay tayo ay hilapit natin ito sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo upang tayo ay patuloy niyang pagkalooban ng mga pagpapalang ito sa gabay ng mabuting balita o tayo ay gabayan niya ng iba't iba pang mga gabay mula dito sa paggabay ng mabuting balita. Kaya tayo ay manalangin, lumapit tayo sa Panginoon Diyos. At mula sa ating mga Kristiyano na pinagbuklod na sa pananampalataya sa Panginoon at mula Panginoon sa Kristo, ay tayo ay pag-ibayuhin natin ang ating pagpapalaganap ng kapayapaan mula dito sa mabuting balita at pagpapatibay ng isa't isa. So tayo ay mula sa ating pinagbuklod na ng Diyos at pinagkaisa para sa pananampalataya sa Kanya mula Panginoon sa Kristo ay pag-ibayuhin natin yung ating pananampalataya na tayo ay magkaroon ng kapayapaan, magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ganyan ang gawin natin upang umiral ito sa lahat sa buong mundo, hindi lamang sa ating mga pagpapanatili sa ating mga naniniwalang Kristiyano, kundi sa paghikayat sa lahat sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaroon ng pagkakaisa. Either sila man ay mahikayat mong manampalataya sa Panginoon Diyos o hindi, ay magkaisa tayo sa ating magkaisa tayo sa kapayapaan at pagkakaisa. Yan ay bilang tayo mga Kristiyano ay yan ay gabay sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. At hindi lamang sa pananalangin, kundi ito ay pag-ibayin natin sa ating pananampalataya. Gayunman, kahit tayo nananampalataya na, so tayo ay patuloy na gagabayan ng iba't ibang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos para patuloy tayong mairalin at sundin ang mabuting balita na mapag-ibayin natin ang kapayapaan at pagkakaisa. So yan, kaya tayo ay mula sa ating pananampalataya, gawin natin yon at manalangin tayo. Yan, para umiral yung kapayapaan mula sa pagpapanatili ng ating tayo mga buklod na Kristiyano at pagbubuklod ng sangkatauhan mula sa ating mga Kristiyano sa pagpapala ng Panginoon Diyos o gabay ng Panginoon Diyos sa ating mula Panginoong Jesucristo. Kaya ang lahat ay pagkaisahin natin sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo, pairalin natin ang pagkakasundo-sundo at kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng mabuting balita mula sa ating napagbuklod na at nanampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan ay pairalin natin mula dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo. Sa gayon, ay tatamasahin natin ang kapayapaan at mabuting pamumuhay. Kaya sa ating pananalangin, hindi lamang mula dito sa ating pagtalima, nating mga Kristiyano, ay tayo ay gagabayan pa ng Panginoon Diyos ng iba't ibang mga gabay ng kanyang kapangyarihan, kanyang paghihimala, at para tayo ay kanyang matulungan sa pagtalima ng mabuting mali at pagpapairal nito sa pagpapairal ng kaiyasan at pagkakaisa. At hindi lamang yon, sa ating kung sa iba't iba pa niyang igagabay sa atin para umiral ang pagkakalooban tayo ng isang mabuting pamahalaan. Yan. Ang pagkakaloob ng mabuting pamahalaan na isang magandang bagay upang tayo magkaroon ng isang mahusay na kayusan at pagkakaisa. Mula dito sa common authority na ibinibigay dito, ito ay magandang gabay para yung mga tao ay napagkakaisa nila in a common unity and peace sa gabay ng ating parang peace and order na gabay ng ating pamahalaan. Ngayon tayo ay sa pananalangin natin sa ating banal na Panginoon Diyos at ating effort na gabay sa atin ay irali ng pamahalaan. Lalong-lalo na yung mga nananampalataya nasa pamahalaan ang gabay ng kapayapaan at
pagkakaisa para sa ating lahat. Para maiwasan ang kaguluhan. Kagaya, halimbawa, nangyayari ngayon na nagkakaroon ng iba't ibang pagkakampi-kampi yung ating mga kababayan dahil sa usaping legal mula sa isang usaping legal na nagkakaroon ng iba't ibang opinion, iba't ibang pagsuporta. So ngayon ay ang gabay sa pamahalaan ay manatiling gagabay ng pagkakaisa at kapayapaan at tayo mga Kristiyano na nananampalataya ay patuloy na magpapairal ng kapayapaan, pagkakaisa para sa lahat. Hindi tayo makiisa sa kaguluhan, sapagkat tayo ng Diyos ng kaguluhan. Hindi tayo makiisa sa maling pagpapairal ng pamumuhay na hindi naaayon sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Dapat naaayon palagi tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos at kung ano man yung binabalangkas ng pamahalaan ay ating irespeto bilang bilang gabay din sa ating banal na Panginoon Diyos na yung pamahalaan ay anuman ang pamamahalan ito tayo sumunod dito. Kaya iwasan na para tayo ay malaking bagay ang ating magagawa para sa ayusan ng bansang ito mula sa mga Kristiyano Katoliko at sa ating pananalangin sa ating banal na Panginoon Diyos. At yung iba ay wala pananampalataya, hindi nananalangin. So ang kanilang gusto ay kaguluhan. Mula sa iba't ibang kanilang mga perspektiba, paniniwala at mga lalong-lalo sa ayaw sa pamahalaan. Na hindi sila napapasakop sa pamahalaan, ayon na napasakop may sarili silang pananaw. So muli, sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At kayo'y magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang espiritu. At inyong talimayin ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At muli, tayo ay nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Santa Maria, na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Hindi lamang sa mga oras na ito, presensya niya sa mga oras na ito, sa ating pagbabahagi, kundi sa pamumuhay natin na ito, pang-araw-araw o sa pamumuhay na ito na o panahong ito sa ating ginagawang paglilingkod sa ating banal na Panginoon. At muli doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, patuloy tayong magkaisa sa ating iba't ibang mga paniniwala, maging hindi naniniwala, upang maiwasan natin yung hate crimes, sigalutan, hindi pagkakaunawaan, nawiya sigalutan at kaguluhan, at lalo-lalo digmaan kung malaking mga pagbabanggaan ng mga paniniwala. Pagkos nakagagabay tayo sa individual, family, community, bansa at doon sa Vatican Church at CBCP ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong nanampalataya ng paggabay ng kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Diyos, ng kanyang pagpapala sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at pagbuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo, at patuloy tayong gabayan ng kanyang kapangyarihan at pagpapala sa gabay natin sa mga kapamahalaan na ito'y magabayan sa gabay ng banal na Panginoon Diyos. Wala dito sa mabuting balita at sila ay mapailalim sa Panginoong Jesucristo. At yung mga kapamala, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuting matubig. Tugunin yung karapatang ng tao at sa gayon, yung mga mamamayan, sila ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala. Patas ng hustisya, karapatang pantao. At sa lahat, makapananampalataya sila na lubos sa banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo ang mga kanilang pananampalataya at sila ay protektado mula sa inyong patas at mabuting pamamahala at pagbibigay ng araw-araw. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nagabayan na naman tayo ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo ay maliwanagan at sama-sama nating talimayin ang mabuting balita. Tayo ay kanyang patuloy na pagpalain at protekta. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.